I-share ko lang sa inyo yung problema nito, no? Kasi mayroon din nagtatanong sa akin na bakit daw bagong palit ng piston ring, bagong palit ng valve seal, ayan. Sa madaling salita, bagong top overhaul, pero may usok. Ayan, so tulad nito mga bro. Ayan, bago lang pinalitan to ng ng piston ring, pero may usok. Ayan, nagpalit na rin valve seal. 'Yun. No? So, nakaraang lang daw, pinalitan ng pero may usok pa rin siya ngayon. Yan, so yun yung importanteng i-share ko sa inyo mga bro, no? Para magkaroon din kayo ng kaalaman dito, dagdag kaalaman at idea. Okay, so panoorin lang nyo to hanggang matapos yung aking video, no? At sigurado kung may matutunan kayo dito mga bro. Hindi ko na pinakita yung kanina, no? Hindi ko na pinakita pag backlash kasi basic lang naman yan sa pag backlash, basta tandaan lang nyo yung mga sa pag backlash para ganun din sa pagbalik. Ayan. So dito agad ipapakita ko na sa inyo kung ano naging problema. So doon sa head mga bro, walang problema sa head, no? Nagpalit na to ng genuine na valve seal, no? Tapos wala naman singaw kasi nilagyan ko na yan ng gasolina yung intake at saka exhaust port. So wala silang barbula. Okay, lilinisin na lang natin yan. Kasi pag tinanggal pa natin yan, sayang yung valve seal. Kailangan naman nagpalit ng bagong valve seal kasi masisira na naman yun sa position. Okay. So dahil nakaraan din lang linggo yan, napalitan ng valve seal. Yan. So dito mga bro, kasi sabi nung may-ari nung una, papalit siya ng piston ring. So standard pa rin. So, hamakin mo mga bro, itong Temix na to, kung ilang taon na to, no? Siguro nasa mga 10 years na itong Temix na to. So, isa pa, ito ay tricycle, no? Pampasada, araw-araw pampasada. So, ngayon, yung bore nito mga bro, ay sistema, no? Na kahit bagong palit ng piston ring, valve seal, bagong top overhaul, may usok pa din. Pero di naman ganong kalakasan ng usok mga bro. Okay? So, pag backlash pa lang ng makina nyo mga bro, ba, mekaniko kayo, nag-ayos kayo, o kaya kahit hindi kayo mekaniko, basta sarili nyong motor, gusto nyo ayusin, ayan. Pag backlash pa lang ng makina, ng cylinder block, cylinder, i-check agad ninyo mga bro. Tulad nito mga bro, pag backlash nitong block, i-check agad natin yung liner. So, lagi kong tinuturo yan eh. Ayan, i-check agad natin yung liner mga bro. Pero muna sa 10 years mahigit na tong motor na to, standard pa rin yung bore, no? So, minsan kasi mali din yung paniniwala natin na ayaw mo magpa-rebore kasi pangit. So, yung rebore naman, i-design ng company yan, mga bro, no? So, wala. Yung paggawa ng motor at saka reboring machine, halos magkasabayan. So, gumawa sila ng problem, gumawa na rin agad sila ng solusyon. Kaya, huwag kayong matakot magpa-rebore. So, depende na lang kasi sa paggamit yan. Ayan. So, ito mga bro, kapag yung liner mo mga bro, nakita mo ay, yan, ganito kakinis. So, okay pa yan mga bro, no? Ayan, makinis pa yung ibang bahagi ng liner. Pero pag nakita mo yung, i-zoom lang natin, no? Para mas mula. Pag nakita mo yung liner mo, ay mayroon ng sugat, ayun, no? Ayan, no, mga bro. Ayan, so kitang-kita, di ba? Mayroon na siyang sugat. Ayan, no, kinainan. So, kinainan yan. So, ang nagsugat dyan ay carbon, pag makapal yung carbon. No? Kaya dapat, bago pa lang mag-usok ng konti, papalitan na agad ng piston ring. Ayan, so ito naman sa sobrang tagal na rin. Ayan mga bro, kitang-kita yung sugat nung block, nung liner, no? So, pagka may sugat na yan mga bro, kahit manipis lang yung sugat na yan, no, dadaanan niya ng langis, no? Diyan dadaan ng langis. Kaya dapat diyan mga bro, pag nakita niyo may damage yung liner, kahit isang piraso lang, iparibor na lang kaagad para perfect, no? At pag nabuo niyo, sigurado nakakatiyak kayo na walang usok. Ayan mga bro. Okay? So, panoorin lang ninyo to mga bro dahil nagpabili pa ako sa may-ari ng piston cap na Rebor 25. Tapos, i-rebor ko to. Ngayon, pag natapos kong i-rebor mga bro, mamaya, papandarin ko na. So, hindi ko na i-share yung pag-rebor tsaka So, mag-assemble na lang agad ako. No?
So, isi-share ko na lang ulit sa inyo mga bro, pagka napaandar ko na, ha? So, basta ang suggestion ko dito, ang eksaktong, ang gusto ko talagang i-share sa inyo, yung sa problema dito sa piston, sa block, no? So, bakit bagong ring, bagong top overhaul, pero may usok pa? So, yun ang gusto kong i-share sa inyo dito, no? Pag may damage yung liner, ayan, ulitin ko na naman, pag may damage ang liner, may gas-gas, rebore na lang kaagad para iwas gastos, kasi magdudubli-dubli lang gastos nyo, no? Pagka may damage na, tapos palit kayo ng bagong ring, so sayang lang, ilang araw lang, oh, mag-top overhaul uli, no? So, dubli-dubli yung gastos. Kaya dapat pag may sugat na ang liner, rebore na lang kaagad para perfect. Ayan, okay? So, ito, panoorin na lang nyo hanggang mamaya mga bro. I-share ko na lang sa inyo mamaya pag natapos ko, ha? Para makita natin kung may usok pa ba o wala. So, i-check natin mamaya dun sa exhaust port, no? Papandarin natin siya na walang tambutso para sigurado. Okay mga bro? So, wala na yung mga gas-gas. Okay, so dapat kapag nag-backlash kayo ng cylinder block, so check agad ninyo yung liner, no? Kailangan walang gas-gas. So pag may gas-gas, ganito gagawin yung mga bro, no? Rebore na lang kaagad. Ayan, okay? So mag-gas. Start. Okay, so pinaandar natin mga bro na walang tambutso, no? Para sigurado na makita natin yung lalabas na usok dito na malinis, no? So kasi minsan yung tambutso pagka may langis, lalo na pag mainit na, mayroon lalabas doon na kunting usok, no? Kaya mas maganda yung paandarin muna na wala pang tambutso. Okay mga bro, so ayan, pinandar ko na, ayos na, no? Malinis na yung nilalabas na usok. Okay, so yun lang ginawa ko mga bro, no? Yung damage doon sa liner ng cylinder block. So pag may damage, kailangan na rebore na lang para sigurado.